Ang huling kandidatong sasalang sa in-depth ngayong araw mula sa Ang Kapatiran Party, si Attorney Marwil Llasos. Good morning po, sir. Bagong mukha po kayo sa politika. Yes, Paano po kayo lalaban sa mga yung matunog na mga pangalan? Alam mo, meron naman tayong mga network, no? May mga tao naman tayong kakilala at meron tayong mga regional constituencies din. Lalo na ako galing sa Bicol, so I'm also banking on my regional constituency. Isa po kayong consecrated secular Dominican by vocation. Yes. Parang ang hirap po namang sabihin. Ano po ibig sabihin nun? Ang isang consecrated secular ay isang layperson kagaya mo, Tina, no? Kaya lang meron kaming vows of poverty, chastity, and obedience na hindi kaiba sa mga madre at mga brothers, no? Pero kami nasa labas. Kaya makakaasa sila na hindi ako magpapayaman sa pwesto dahil may vow of poverty ako. Binalak nyo ba dating maging pare? Kaya napasok nyo yan? Actually, hindi ko binalak maging pare. Una, gusto ko maging doktor. Maging abogado, hindi ko binalak. Hindi ko rin binalak maging senador. Baka maging senador ako. Kanina po natanong ko, tatanungin ko na rin po sa inyo, may campaign donors po ba ang Kapatiran Party o kayo mismo? Ako personally, wala akong campaign donor. At ang Kapatiran Party, hindi kami nagsusulisit yung mga kandidato mismo, kundi yung partido. At hindi ko alam kung sino yung magdodonate sa partido. At ito'y mainam sapagkat wala kaming utang na loob. Yung kandidato mismo, kagaya ko, ay walang utang na loob sa donor. So, no strings attached kami pag nahalal. Meron po ba sa tingin ninyong Catholic vote? Napatunayan na yan in the past, no? At least may negative Catholic vote, no? Kasi may mga kandidato noon na dapat nanalo na hindi. Ayoko ng pangalanan. Meron bang mga isyong dinadala ang simbahan na hindi po kayo sang-ayon? Yung party stand ng Ang Kapatiran Party ay social doctrines of the church, no? Kaya lalabas dyan na lahat ng stand ng simbahang Katoliko ay kaparehas ng stand ng Ang Kapatiran Party. In the past, nagkaroon po ng issues sa bar exams, ang leakage, ganyan, kung ano-ano, yung kaguluhan. Meron po ba kayong mga naiisip na may isabatas para po gawing mas maayos ito? Alam mo kasi ang bar exam ay under ng Supreme Court, ano, constitutional mandate nila yan. Kaya hindi pwedeng magsabatas, no, because that will infringe on the prerogative of the Supreme Court. Pero meron tayong Law Education Board at ito ay naipasa na, no, pero hindi pa ito na-operationalize. I think it's a matter of implementation really, rather than legislation. Sa tingin niyo po ba dapat buksan natin yung ating bansa sa foreigners na magpa-practice ng law? In order to do that, there has to be amendments of the Constitution, ano? So, mahihirapan tayo dyan. Pero ngayon nga, globalized na, so hindi naman siguro makakasama. Kaya lang talagang dapat din na pagbutihin at patatagin natin ang mga Pilipinong professional, lalo na yung mga professional sa batas katulad ko. Bilang abogado sa issue po ng libel, ano pong stand nyo? Dapat na po bang ma-decriminalize yan? Alam mo, ang libel ay anachronistic. Walang puwang yan sa umiiral na sistema ng lipunan. Kaya nga ako, maging sa Anti-Cybercrime Prevention Act, tutol na tutol ako sapagkat mayroong mapaniil na probisyon at very oppressive yung cyber libel na tinatawag. Dapat maging malaya tayo sa ating freedom of expression. Meron po bang specific sector na gusto nyong tutukan kapag kayo'y naging senador? Alam mo, nakausap ako ng cooperative sector, no? At karamihan sa mga tumatakbo ngayon, hindi yata nila priority. Gusto kong pagtuunan din ng pansin yung kooperatiba sapagkat ito magpapalakas ng ekonomiya, lalo na sa kanayunan. Opo, yung iba pong sectors like migrant workers, ako ay women. isang NGO worker, no? At isa sa mga advocacies namin ay migrant workers. At ako'y anak ng isang OFW, so malapit yan sa puso ko. Yung agrarian reform sector, yung ating mga magsasaka, sapagkat isa din yan sa advocacy natin. Nabanggit niyo po yung agrarian reform. Dati po kayong executive assistant and legal consultant sa Department of Agrarian Reform. Sa tingin niyo po ba, nagawa ba ng maayos ng departamento yung trabaho nito? Alam mo, itong nakakalungkot, ano, kasi nakailang extension na ang agrarian reform program. So, ibig sabihin, hindi nagawa ng maayos at matino ng kagawaran ng reformang pansakahan. Pero ako ay pabor na ma-extend pa, at least for the last time, sapagkat marami pang ektarya ng lupa ang hindi na-acquire at nadidistribute sa magsasaka. So, dapat lang na mabigyan uli ng panibagong extension yung CAR. Sa issue po ng Luisita, ano pong posisyon nyo doon? May desisyon na ang Korte Suprema at ako'y nananawagan sa Department of Agrarian Reform ng agarang pagpapatupad ng desisyon na ng Korte Suprema. Nababagalan po kayo or
Nababagalan ako kasi tila baga wala na siya sa limelight ngayon. Ano? Napakaiksi ng ating memorya sa bayang ito, maging sa pamahalaan, kaya hindi na natututukan ng pansin. Sa tingin niyo po ba kulang ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka? Meron akong agam-agam na ganun nga, lalo na kung yung nakaupong Pangulo ay asyendero, paano naman niya mararamdaman ang kinakasapitan ng ating mga magsasakang Pilipino. Ano po kaya ang dapat gawin ng Pangulo para maipakitang may suporta siya? Aba, talagang i-prioritize niya yung pag-distribute ng Hacienda Luisita. That's long overdue. Panahon pa ng nanay niya, nakatulugan na yan. Ilang dekada nang nangyari, no? Walang nagaganap. So I think the President must have a moral leadership in this regard. Sa FOI po? Ang kapatiran at ako personally ay parte ng Freedom of Information Coalition na nagsusulong para maisabatas ang Freedom of Information kasi itong susi para magkaroon ng transparency sa gobyerno at mawala ang graft and corruption. Okay. Kayo po ay relihiyosong tao. Naniniwala ba kayo sa karma? Naniniwala ako sa blessings ng may kapal at sana mabless ako sa taong ito. Kung merong time machine, anong punto sa inyong buhay ang gusto nyong balikan? Gusto kong balikan yung 1983 matapos ma-assassinate si Ninoy Aquino sapagkat nagtestigo yung tatay ko sa Graba Fact-Finding Commission. Gusto ko siyang makita kung paano tumistigo. Sayang walang YouTube noon. Ano pong ugali nyo ang gusto nyong baguhin? Siguro yung napakahirap kong gumising sa umaga, no? Lalo na kanina nag-guest ako sa unang hirit. So talagang isa yun sa aking struggle every day. Opo, sinong historical figure ang gusto nyong makasama ng isang buong araw? Gusto kong makausap si Jose Rizal ng isang buong araw para pag-usapan namin kung anong gusto niya mangyari sa ating bansa at kung paano ako magagamit upang maisakatuparan ang matagalang pangarap ng pambansang bayani. Anong lesson ng isang teacher na itinuro sa iyo ang hanggang ngayon isinasabuhay nyo? Yung sa mathematics noon na sabi ng teacher, kinote niya si Archimedes, give me a place to stand and I shall move the earth. Give me a seat in the Senate and I shall move the Philippines. Mayroon ba kayong kinatatakutan? Marami. Tulad ng? Takot ako sa Diyos at takot ako sa paghusga ng taong bayan. Okay, how do you see yourself 10 years from now? Siguro nasa Bicol ako, no? At doon ko gugugulin ang aking paglilingkod sa aking mga kababayan. Okay, maraming salamat. Yan po si Attorney Marwil Yasos.